Ang nakikita po ninyo ay ang Museo de Pateros. Yan po ay ang dating munisipyo ng Pateros. Tinawag daw po itong Pateros dahil nung una-una ay dito ang gawaan ng magaganda at matitibay na sapatos. Hanggang sa tawagin ang buok na ito na Pateros. Subalit ang mas sumikat po sa lugar nito dahil ng panahong una, ang mga kailugan dito ay sagana at marami ang mga itik na siyang pinagkukunan ng malilamnam na balot. At ang gawaing pagsasapatos ay nalipat sa Marikina. Pateros mula sa mga manggagawa ng sapatos. At ito po ang museo ngayon ay dating munisipyo ng Pateros. At sa kalagitnaan po ng museo ay tunghayan natin ang isang larawan. Yan po, lapit-lapit po tayo. Yan. Yan po ang kaanyuan ng Pateros ng mga nagdaang panahon. Noon po, ang sorbetes, yung mga tinatawag na dirty ice cream. At ang mga naka-uniforme po, mga sundalong Amerikano na tuwang-tuwa sa ating ice cream na kung tawagin ay dirty ice cream. Yan po, mapapansin po ninyo na may tulay na yari sa kawayan o mga kahoy. Dahil po ang konkretong tulay ay binumba ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. At ito po naman patron na inyong nakikita ay imahin ni Santa Marta, ang patron ng parokya ng Pateros. At mapapansin po ninyo na may isang bangka. Yang pong bangkang yan ang ginagamit na transportasyon kung saan pupunta ang mga Pateros na ngayon ay tinatawag na Kalakang Maynila. Yan po, bangkang kahoy na ito ay idinonate sa museo ng Pateros para sa karagdagang kaalaman ng mga kasalukuyang henerasyon ng Pateros at ng mga iba pang makakarating dito sa Pateros. Ang nasabing bangkang kahoy na yan ay donasyon o ipinagkaloob ng pamilya Ochoa para sa karagdagang kaalaman sa pinagmulan ng bayan ng Pateros. Sana po nakapagbigay ako ng kaunting kaalaman tungkol sa bayan at makasaysayang bayan ng Pateros. Ang sabi nga po
Ang hindi lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paruroonan. Sa mga bansang Europa na tinuturing na maunlad ang mga tatak ng kanilang pagkabansa ay kanilang pinipreserba at ayon sa kanilang mga pag-aaral, ito'y nakatutulong at nagbibigay ng kabulatan sa kasalukuyang henerasyon ng kanilang poong at nagsisilbing inspirasyon upang higit na bigyan ng kaunlaran ang kanilang poong. Katulad ng bangkang kahoy na ito na may malaking naging kaugnayan sa pagiging bayan ng Pateros at lalo't higit ang Pateros sa kanilang kilalang balot ng Pateros. Maaring ang bangkang yan ang ginagamit sa pagtatawid o pagtawid sa mga kailugan na pinagkukunan ng mga balot. Salamat po sa araw na ito. At sana po mga idol followers, subscribe po kayo sa aking YouTube channel at sa aking Facebook page. Napakalaking bagay po yan sa isang katulad naming content creator. Salamat po at mapagpalang araw sa makasaysayang bayan ng Pateros.